Muli mo po kaming pinagsama upang ikaw, Panginoon, ay luwalhatiin, papurihan, pasalamatan, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may nagawa po kaming hindi karapat-dapat sa iyo. But Lord, today, wala po kaming ibang itataas, Ama, kung hindi ang iyong dakilang pangalan. Mangyari po, Lord, ang kalooban mo sa oras na ito, sa pakikinig po namin ng iyong salita, Ama. Malaman namin, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mensahe mo, mapuspos po kami ng banal na Espiritu. Upang sa ganun po, O Lord, manatili po kami sa iyong banal na presensya. At huwag po naming hayaan, Panginoon, sa oras na ito, huwag po kaming dalawin ng antok. Mapakinggan po namin maigi, huwag po naming masayang lahat na mapapakinggan po namin, Panginoon, sa oras na ito. Maging sa gagamitin mo po, Lord, na tagapagsalita, puspusin mo po siya ng iyong banal na karunungan, banal na katalinuhan, upang sa kanya pong pagpapahayag, Panginoon, hindi po siya kung hindi ikaw po ang nagpadala ng kanyang mensahe. Hanggang sa matapos po ang aming pong gawain, naniniwala po kami, Ama, na sa pag-uwi po namin, O Lord, sa paglabas po namin ng iyong tahanan, Ama, madala po namin ito, maging sa aming mga kaibigan, at maging sa pamilya po namin. Lord, mangyari din po, Panginoon, na kung sino man po yung may karamdaman ngayon, mangyari po na kung nanaisin mo po, pagalingin mo po sila sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay. Kung paano mo po pinagaling yung mga bulag, yung mga lumpo, yung mga kitungin, ganon din po, Lord, mangyari po kung nanaisin mo. Kung sino man yung may karamdaman, mangyari po ang kalooban mo na mapagaling mo po sila, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning po. At ay wala pong no? Sunday school. Walang Sunday school. Jonah? Walang Sunday school, wala. So, tunay nga po na tayo po ay naniniwala na gumagawa ang Diyos dito, no? Working in this place. At patuloy pa rin po tayo dito sa ECF ay yung pong ating time po ng pagsisimba, no? Simula 10:30 hanggang 12 at ganun pa rin po, no? Yung pakiusap po namin na kung nakapunta po tayo ng mas maaga sa 10:30, ibigay po natin yung oras po na ito na para po tayo po ay magpuri po sa panalangin, no? At ganun na rin po yung iba na hindi tapos na po mag-pray ay panatilihin po sana nating tahimik tayo, no? Nang sa gayon po makapag-pray din po yung iba na bagong dating, no? At ganun na rin po, patuloy pa rin po tayo dito sa Book of Acts. At patuloy pa rin po na dito yung series natin, no? At naalala natin nung nakaraang linggo ay ang ating pong pinag-usapan ay yung tungkol po sa buhay ayon sa kagandahan loob ng Diyos. At galing po sa Acts chapter 13 verses 42 to 52. At alam po natin doon na dito nakita natin po dito yung pagsugo kila Paul at Barnabas, no? O sa Tagalog po kay Pablo o Bernabe, no? At nakita po natin doon yung TIN ID. Ay, hindi pala, yung TIN o TIN, o 3 points po na yon na nakita po natin yung tiwala nila sa Diyos, no? Tiwala ni Paul, ni Pablo at Bernabe doon sa Diyos na alam nila at ganoon na rin po yung ibinigay nila ang best nila. So, katulad sa atin, ibinibigay yung best natin na pagsaserve o paglilinis sa simbahan, no? Ganon din po yung nakita rin natin yung pagbabantay nila sa Diyos, no? O yung pagiging aktibo nila na malaman kung ano yung mangyayari, no? At ganoon na rin po, nakita rin po natin na paano naman tinanggap ang mensahe ng mga nakinig sa kanila, no?
At nakita natin doon ay yung mga tao po na bagong nakapakinig ng salita ng Diyos ay sila ay natuwa. At sila ay nagpatuloy, so sila ay naniwala at sila ay nag-react. No? Alam niyo po yung nag-react. Pag-react ngayon, alam na natin eh. Sa Messenger, di ba po? No? Yung pipindutin na gano'n, i-heart react, no? Tapos kapag ayaw mo, ano naman, angry, gano'n, no? Di ba? Yun naman yung ano natin. Katulad po sa kanila, nakita natin yung mga tagapakinig na hinanda ng Diyos para kay Paul at Bernabe, ay sila po ay nagawa po nila ito lahat. No? Nakita po natin na nangyari po sa kanila to. Ganun na rin po at ngayon naman po ang ating pag-aaralan ay yung mga tagapaglingkod ni Jesus at sa makikita po natin sa picture, yan nga po, yung patuloy pa rin po na ito, yung kay Paul at Bernabe. No? O kay Pablo o Bernabe. At manggagaling naman po ito sa Acts chapter 14 verse 1 to 10. Pwede po tayong tumayo para magbigay at galang po, respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos. So verse 1, gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumasampalataya. Gayon naman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga Hentil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din sa mga apostol. Binalak ng ilang mga Hentil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno na saktan at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe na mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo. Lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya ay nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo. At malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid!" Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Amen. Tayo manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na kami po ay makasama at makapakinig po ng inyong salita. Na Panginoon, kayo po yung magbukas po ng puso't isipan po namin ng sa gayong Panginoon. Hindi lamang po maintindihan namin sa ngayon, because magamit po namin sa pang-araw-araw po na buhay po namin. Ama, samahan niyo po kami patuloy. Kayo po yung maghari sa buhay po namin. Ito po sa dalangin namin sa pangalang Panginoon Jesus. Amen. Tayo po mo po. At alam po natin na ito pong ating binasa ay nandito po yung dalawang apostol na alam po natin na isa sila sa mga apostol na napili ng Diyos o pinili ng Diyos para magkaroon po ng mission. No? At 5 po yun sila, di ba? 5 yung pinagpilian, pero ang napili ng Diyos, yung alam naman natin, ang Diyos po ang pumili ay yung best of best. No? Kaya ito po ang napili ng Diyos na si Paul at Bernabe. At alam din po natin na yung pong pinanggalingan nila Paul at Bernabe na pinaalis na sila kung bakit sila napunta sa Iconio ay yung doon po sa Antioch. No? At malaman din po natin dito na ano ba yung mga naging reaction ni Paul at Bernabe doon sa binibigay na mission sa kanila. No? Kung ano yung ginagawa nila, ano yung naging tugon nila, no? At ito sila, alam natin na si Paul at Bernabe ay mga tagapaglingkod ni Jesus, no? At alam din natin na pag ang Diyos po ay pumili, yun po yung mga high standard, no? At alam natin yung qualification ng Diyos ay hindi basta-basta. So sa paglilingkod po sa Kanya ay hindi po bara-bara, no? Na katulad po nito nila Paul at Bernabe, pinagpilian po ng Diyos sa kanilang 5 ay si Paul at Bernabe.
At katulad po sa ating trabaho, kung papasok po tayo sa trabaho, alam natin na dun po sa trabaho, isa po sa qualification ay yung fit to work. No? Bago po tayo makapasok, ay hihingin po yun sa atin, no? Lalo yung mga nag-i-interview. Ganon din po dito, kay Jesus, sa paglilingkod kay Jesus. Kailangan po meron kang fit to serve Jesus. No? At ito po yung isa na makita po natin na yung character po ng mga apostol na si Pablo at Bernabe na meron sila. No? Na kaya kung bakit sila yung naging fit to serve. At sila yung pinili ng Diyos para maglingkod. No? At alam po natin itong gifts of the Holy Spirit o yung mga regalo po sa atin ng banal o kaloob ng banal na Espiritu na kapag po tayo ay naniwala o sumunod sa Kanya, tayo po ay magkakaroon din ito. No? So sa number 1, alam natin meron tayong wisdom. Kabisado ko po yan eh. Wisdom, knowledge, medyo baliktad eh. Faith, healing, miracles, prophecy, discerning of spirits, o tongues, or interpretation. No? So lahat po tayo, ito ay magkakaroon po na tayo nito. Kung tayo po ay sumunod at ganoon na rin po at dito po natin makikita sa ating number 1 o unang points ay yung kaloob ng Espiritu. No? Ano-ano ba yung makikita nating kaloob ng Espiritu kay Pablo at Bernabe na ginagamit nila? No? At ganoon na rin po, ito pong points natin ay 3 po ito. No? Kaloob ng Espiritu, kapangyarihan, at katapangan, tapos kapangyarihan. No? At ito pong una ating pag-aaralan, yung kaloob ng Espiritu. Sa verse 1, gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. So makikita po natin dito, isa sa mga kaloob ng Diyos na ibinigay po kay Pablo at Bernabe, yung pagiging mahusay po nila sa pangangaral. No? O yung preaching, o sa pagtuturo po. No? At gayon din po, makikita natin na bakit kaya tinutumbok ng mga apostol na si Pablo at Bernabe yung mga sinagoga. No? Alam po natin, yung sinagoga, isang lugar po yan na pupuntahan ng mga tao para lang makinig sa salita ng Diyos. No? At kahit sino pwedeng magsalita dito, walang pastor, walang pari, kahit sino pwedeng magsalita. No? At yun po yung major risk nun, na kahit sino pwedeng magsalita. Although, kung bakit po ginagawa ni na Pablo at Bernabe na pumupunta po sila sa mga sinagoga, hindi lamang po dahil nakaready na po yung mga tao doon eh. Siyempre, nasa sinagoga ka na po, pumunta ka na doon, hindi naman yun po malapit eh sa kanila. So, nakaready na yung mga tao po doon na makinig sa salita ng Diyos. Kumbaga, nandun na po yung willingness, nandun na yung desire nila, yung kagustuhan nila na makinig sa salita ng Diyos. Although, isa po sa ginagawa ng nila Pablo at Bernabe, kung bakit po nila dumadaan sa sinagoga, ay para po magbigay galang din sa mga Hudyo. No? Kasi syempre po, kung dediretsuin po nila Paul at Bernabe, alam naman natin yung mission nila, na hindi lang po ipakalat sa mga Hudyo yung salita ng Diyos, kundi ipakalat na rin po, o ipahayag na rin sa buong, kung titingnan po natin yung direction ng punta nila, papuntang Asia, at ipahayag na rin sa mga hintil o tayo. No? Para umabot na rin sa atin yung salita ng Diyos. At ginagawa nila Paul at Bernabe, dinadaanan po nila yung mga sinagoga para magbigay galang lang din po sa mga Hudyo. No? At hindi sila ma-bypass. Yun po yun. Kaya, at makikita po natin dito sa, yun po yung mission nila. Na maabutan na rin po pati yung mga hentil. No? Naalala po natin yung pangitain kay Pedro, no? Na nagbigay po ng nakita po niya yung kumot na puno ng mga iba-ibang hayop na bawal kainin. No? At alam natin ang ibig sabihin po nun ay yung wala na pong itinatangi o wala nang pinipili ang Diyos. Kahit sino pwede na. Kaya ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, kaya ikaw ay Amerikano, ikaw ay Incheck, ikaw ay Pilipino, wala na pong pinipili. No? Yun po, at
alam po natin na nagsimula po sila sa Antioch of Syria. No? Ito pong Antioch, parang hindi siya nakapaloob talaga sa Antioch. So, ito pong Antioch, parang sinabi niya lang po na ito yung direction, banda dito sa Antioch, Syria. Ito yung direction, banda dito sa Antioch, Pisidia. No? Kaya yan po yung ibig sabihin nun, yung Antioch, Pisidia. Kung titignan po natin sa mapa, ito po yung pais. No? O pais o papuntang Asia. So kung makikita po natin yung mission po ni Pablo at Bernabe ay para tumbukin din po talaga yung mga ipahayag po yung salita ng Diyos sa mga hintil. No? At sa atin po yun, sa atin, para sa atin. At ganun na rin po, at alam natin na si Paul at Bernabe, dalawa sila sa mga pinili ng Diyos sa 5 na pinagpilian ng mga apostol o mga tagapaglingkod ng Diyos. At ito po, makikita natin dito yung mga spiritual gift o yung mga regalo o kaloob ng Diyos na ibinigay sa kanila nung sila po ay pumunta dito sa Antioch, Pisidia o sa Iconium. Sa una po nilang pinuntahan sa Iconium, sa Iconio. At ang una po nating makikita doon, yung unang 4 po na ito, A, B, and C, at saka D, ito po yung pinaang-common, no? Yung pagpapahayag, pagtuturo, pangangaral at pangangasiwa. So lahat po tayo ay meron po nito. Binibigay po ito ng Diyos. Pero kailangan po natin itong gamitin, no? Kailangan nating gamitin. At sabihin naman nung sabihin nga nung hindi nga hindi ako marunong magsalita no? Paano 'yun? So wala akong regalo. No? Parang wala rin pong pinagkaiba sa principle po na hindi ka naman na hindi marunong magbike. No? At katulad din po nito, ang tinitignan lang po sa atin ng Diyos ay yung kagustuhan po natin. Yung kagustuhan natin. At siya po gagawin niya yung part niya. Ibibigay niya sa atin yung regalo na yon, yung mga kaloob na yon. At wala po anything na effort natin dun. No? At ito po yung sumunod po ay makita natin na ginawa nila yung himala at pagpapagaling. So ito po yung medyo ingatan natin, no? Na ito po ay binigay mas malamang po doon sa mga apostol, no? Sila po yung talagang meron po nito kasi kung sakali po na kunyari lamang po, no? Si Pastor Edo kaya si Kuya DJ ay kayang magpagaling, no? Kayang magpagamot. Malamang sa malamang malulugi po yung mga yung mga pharmacy, no? Tapos magagalit sa kanila. So imposible po na sa ngayon po sa ating modern age po ngayon ay mangyari po na merong yung pong ng mga nagpapagaling pa, no? At malamang sa malamang pwede po ito mangyari siguro sa personal po natin, sa personal po nating pananampalataya, no? Pero hindi po pwedeng mangyari na kasi pinag-pray ako ni Kuya DJ, nakapaglakad ako, no? So yung mga ganun po, iingatan po natin 'yon. Iingatan po natin 'yon, no? At ganoon na rin po sinabi sa verse 3, nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe. At buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng kanilang kapangyarihang gumawa ng mga himala. So ito po yun. Isa sa mga binigay ng Diyos at makikita natin na pag-usapan po natin yung letter E, yung binigyan po sila ng kaloob na paggawa po ng himala. No? At sa F din po, yung pagpapagaling, makita po natin dito yung sa verse 8, sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito, mula pa nang ito'y isilang. Medyo i-spoil po natin ng konti at ang alam po natin itong lumpo ay nangyari, pinagaling po. No? Pinagaling po ng mga apostol. At puspos ng banal na espiritu, so alam natin po na ano po ba yung isa na senyales o sign ng isang taong puspos po ng banal na espiritu. So alam po natin na kung ikaw po ay puspos ng banal na espiritu katulad po ni Pablo at Bernabe ay
kinakalimutan na po nila yung mga sarili nila. No? Yung sarili po nilang kasarapan, sarili nilang comfort, sarili nilang relax, no? At hinahayaan po nila yung gusto ng Diyos. No? Kung iisipin niyo po, nanggaling po sila sa Antioch, Pisidia, at napunta sila sa Iconio. No? Kung titingnan niyo po yung layo nun, ay 100 miles. At yun pong 100 miles ay mababa po sa kanila yun. At malapit lang po sa kanila yun. Noong time po na yun. Alam naman natin, para lang sila ay pumunta ng sinagoga, sila po ay nagta-travel from 2,000 kilometers, 1,000 kilometers, no? So yung 100 miles po na layo ay malapit lang po yun sa kanila. At alam natin po na sila ay umalis doon dahil alam nila ay papaalisin na sila. Pero nakita pa rin po natin na sumunod sila sa Diyos at hindi nila sinunod yung sarili nila, na kung sinunod nila yung sarili nila, malamang natakot na sila. No? Umuwi na lang sila doon sa kanya-kanyang bayan at hindi na sila nagpahayag ng salita. No? Pero alam natin na dahil sila ay puspos ng banal na Espiritu, meron silang mga kaloob na ibinigay ng Diyos, sila po ay tuloy na pangangaral. No? Walang tigil. Walang tigil, no? Naalala niyo po nung nakaraan si Pedro kinulong, no? Paglabas, nalingat lang ng konti. Ano nang ginagawa? Nangaral agad, no? So, yun po yung isang makita po natin na itong tao na to ay puspos po ng banal na espiritu. Na kailangan po natin tong i-on, no? Ito po, at naalala po natin yung nakaraan po, no? Lahat po tayo merong 5% na liwanag. No? At kailangan po natin itong liwanag na ito palakasin. Paano kaya? No? Paano? So ito po yung makita natin na kailangan po tayo ay maging puspos sa banal na Espiritu para po mag-on, no? Para po magamit po natin, no? At paano 'yun? Walang shortcut po, walang iba, kundi ayusin po natin yung relasyon natin sa Kanya, no? At pakikipag-usap sa Kanya, tayo yung mananalangin. Pakikipag-usap niya sa atin, tayo yung magbabasa ng salita niya. No? Wala pong shortcut. No? At ganun na rin po, sabi sa Romans 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng payag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung meron po tayong nakikita natin sa sarili natin yung pagpapahayag, gaya po ng sinabi dito, tayo magpahayag. Gamitin po natin yun. Gamitin natin. Kasi kung hindi natin gagamitin, katulad nga po nung isang araw po, may nagbigay sa akin po dito ng bracelet. No? Ay, kanina po, naiisip ko, naku, baka magalit pag hindi ko isuot. No? Ganun po yun. Na katulad po sa Diyos, pag binigay po tayo ng regalo at nakita po ng Diyos na hindi natin ginagamit, anong gagawin niya? Babawiin? Hindi yung babawiin. I-delay niya. I-delay niya yung mga dapat na ibibigay niya pa sa atin. I-delay niya yung mga dapat ibibigay niya pang kaloob. I-delay niya yung mga dapat blessing pa natin na ibibigay pa ng Diyos. So yun lang. Parang tumatagal lang tayo ng tumatagal. Pero at the end of the day, saan din tayo pupunta? Doon pa rin. Kasi sabi niya, I am the way. No? Siya lang yung tanging daan. No? Kaya, at makita po natin, kung meron tayong kaloob sa pagsasalita, tayo magpahayag. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkaawang gawa ang iyong kaloob, gawin niyo iyan ng buong galak. So ito po yun. Ito po yung isa sa mga, alam niyo po yung parang benefits, no? Benefits nating mga Kristiyano. No? Na hindi niyo po ito makukuha basta-basta lang sa mundo eh. Di ba? Ito po ay galing lamang sa Panginoon. At natatry niyo po ba yun? Magkawang gawa ka ng buong galak.
No? Alam mo yung kahit alam mong wala kang kakainin mamaya, binigay mo pa. No? Yung mga ganun po na makikita po natin kung tayo ay merong kaloob po nun, gamitin natin. Gamitin natin. Panginoon, wala nga po eh. Pagka binigay ko pa yung biscuit ko dito, wala na eh. I-try po natin siya. No? Sabi ng Diyos, i-try mo ko. No? Testingin mo ko. Kaya, sa pangalawa po nating points, yung katapangan. No? Makita po natin dito kung gaano katapang naman yung mga si Apostol Pablo at Bernabe. Na pwede natin pong gayahin, no? Lahat po ng ito pwede natin gayahin. Kaya nga po sa verse 1, balik po tayo ng konti. Gayun din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumasampalataya. So makikita po natin dito yung Iconio, no? Alam po natin yung layo nung Antioch sa Iconio ay 100 miles. So makikita po natin dito, yung pinag-usapan na po natin kanina, yung katapangan ni Pablo at Bernabe. Kasi kung hindi, kung tayo yon, noon, wag na po sa Iconio. Dito na lang sa may bandang dito. Pinaalis na ako dito eh. Pinaalis na kami dito eh. Dito na lang po. Di ba? Kung tayo po yon. At ito po, yung Antioch, at ito na po yung makikita natin, ito yung layo niya lang. No? At ang sumunod po, Iconio papuntang Listra. So ito po, mas maikli po to, 20 miles na lang po ito. No? At sa verse 2, gayon may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulun pa nila ang mga hintil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. So makita natin, no? Talagang noon pa meron ng marites. No? Nanunulsol. So, hindi po talaga natin kaya na ma-please po lahat ng tao. No? Sabi nga po ng Diyos, alam niyo po yung parable po ng masamang binhi. No? At sabi ng Diyos, sinasabi ng mga farmers, tanggalin na po namin yung mga masasamang binhi para hindi na sila makakuha pa ng mga nutrients doon sa halaman na isa o doon sa palay. Anong sabi? Hayaan nyo silang lumaki. Hayaan nyo silang tumubo. At pagdating ng harvest, rapture, pagdating ng katapusan, pagsasama-samahin, itatali, susunugin. Ito po yung impyerno. No? At sa atin po, napaka-importante na malaman. Nasaan nga ba ako dun? Nandun ba ako sa mabuting binhi o masamang binhi? No? Yun po yung kailangan nating malaman. Ang motibo ko ba sa simbahan, kaya ako nagsisimba, para po plus points ako sa langit? Para plus points ako na nagawa ko yung utos ng Diyos. Sa ikapitong araw, ako ay pumunta sa simbahan? O yung motibo natin para maglingkod sa Kanya? Dahil wala namang iba eh. No? Dalawa lang po eh. Maglilingkod ako sa Diyos, kay Jesus, o kanino? Demonyo. No? Wala nang iba. Kaya kung hindi po tayo sa Kanya, kanino tayo? Demonyo. Walang iba. Walang iba. Corner. Wala na po yun. Yun na po yun. At kaya sasabi sa verse 3, nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. So kung pag-aaralan po natin yung pananatili nito kung gaano katagal, pwede pong 1 month or 3 years. No? So, either kahit ano po doon sa tagal na yon. Pero alam mo na inuusig na kayo sa lugar na yon. Alam mo na pinapaalis na kayo. Alam mo na meron nang nagbabalak, mapatayin kayo. May nagbabalak na batuhin kayo. Nag-stay pa rin sila. No? Dito natin makita yung katapangan ni Pablo at Bernabe sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Walang makakapigil, pero mag-iingat sila. May pag-iingat. Kaya sa 4,
nahati ang mga tao sa lungsod. May pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din sa mga apostol. So makikita natin, ito po yung pinag-usapan natin kanina. Hindi lahat susunod. Hindi lahat sasama, no? At sa panahon din po nila, malakas po ang impluwensya ng mga Hudyo, no? Dahil sila po ay parang nakakataas pa. At itong mga ibang tao, yung mga hentil, ay parang sumusunod-sunod lang sila, no? Sumusunod-sunod lang sila. At kaya nakakita kay Jesus o tinawag, ito po yung dalawa po, dalawa yan. Dalawa po na katunayan o qualification na isang apostol, no? Kaya po, kung meron po tayong kaibigang apostol, meron po tayong kilalang nagsasabi na sila ay apostol o meron silang pastor na apostol, medyo mag-ingat po tayo dun, no? Medyo lumayo po tayo. Bakit? Ito po yung sinabi na dalawang qualification ng isang tunay na apostol, no? Una po, kailangan siya ay nakakita kay Jesus, no? Isa siya sa witness. Nakita niya lahat. Nakita niya lahat yung nangyari, no? May nakakita po ba dito? Ha? Kala ko meron eh. Ilang taon na kaya yun? No? Di ba? Isa po ito. Siya ay nakakita, physical, literal, na nakita po si Jesus. No? Nahawakan. Ito po yun. Ito po yung isang qualification ng apostol. Yung pangalawa po, kailangan siya ay tinawag. Tinawag mismo ni Jesus. No? Yung time natin ngayon, tinawag tayo, pero sa kanila po, nung tinawag sila, mismong si Jesus. No? Naalala niyo po kay Pedro, sabi niya, hindi ka na mangingisda ng isda. Ikaw ay magiging mangingisda na ng mga tao. No? So yung pagtawag po na yon, meron po ba ditong tinawag ni Jesus na literal? No? Baka ilang taon na naman yan, no? So, dito natin makikita po na kung tunay po yung apostol, siya dapat po ay naging witness. Witness kay Jesus. Nakita niya lahat. Nakita niya lahat. Simula nung pinanganak si Jesus hanggang sa pagkamatay. No? At muling pagkabuhay. Yun po yung pinang-importante. At yung pangalawang qualification po niya, yung tinawag mismo, literal. No? Parang, Kuya JB! Ganon. No? Tinawag mismo. No? Kaya, sa verse 5, sinabi nga, binalak ng ilang mga hentil at mga Hudyo kasama ng kanilang pinuno, naksaktan at pagbabatuhin ang mga apostol. So ito na, nagkakaroon na ng parang kudeta. No? At alam naman natin kung ano yung gusto ng demonyo. No? Sa pagsunod natin sa Panginoon, alam natin kung ano yung gusto niya. Ano po yung gusto niya? Yung tatlo? Pumatay, manira, magnakaw. So walang iba. Wala siyang iba. Una lang parang pepekiin ka muna, no? Una, pagpapalain ka muna ng maganda. Una, pagagalingin ka muna, akala mo tama, akala mo totoo. Pagagalingin ka niya, tatawasin ka. 'Di ba? Una, makikita mo, akala mo tama. Pero bandang huli, ang gagawin niya, ilayo ka sa Diyos. Nakawin, patayin, sirain ka. No? Sirain tayo. So, katulad po dito, ganun na po yung nangyayari. No? Ganun na po yung nangyayari. At nagbabalak na sila na pagbabatuhin at saktan ang mga apostol. Subalit, nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe na mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain. So, natakot sila? No? Natakot ba sila? Dito makikita natin kung natakot sila, no? So, katapangan o katangahan? Ano yung ginawa nila? Siguro, kung nag-stay po sila,
maaaring yun na po yung katangahan. No? Kasi, matapang ka na magpahayag, patuloy-tuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero, yun pong risk, na calculated risk mo. No? Yung hindi yung mamamatay ka sa ganito na lang. Sa ganyan na lang. Mamamatay na lang si Pablo at Bernabe dahil pagbabatuin sila ng mga tao at hindi nila nagawa yung mission nila. No? Hindi na lang ganun yung mangyayari. Ito po yung isang makikita natin na katulad po ni Pablo at Bernabe na mag-iingat din po tayo. Mag-iingat din tayo, hindi tayo pwedeng maging tanga. No? Kaya nga sabi niya, kailangan mong maging katulad ng kalapati at kailangan mong maging kasing talino ng ahas. Naalala niyo po yung ahas kapag kayo po ay pumunta sa bukid, di ba? Kailangan ikaw ay magpalo-palo ng stick. Kaya may stick po yung mga nag-hiking. Naalala niyo? So, kailangan niyo pong waswasin ng konti yun. Malayo pa lang, maririnig na ng ahas yun. At sila ay magtatago na, tatakas na. So, walang pinagkaiba, ganun din po tayo. Pwede tayong magkaroon ng risk. Pwede tayong magkaroon ng pwedeng tayong mangyari na maging delikado. Pero po, dapat yung calculated natin. No? Hindi yung mamamatay ka na lang sa pagpapayag ng salita ng Diyos, pero ganito lang yung nangyari. No? Kaya yun yung iniwasan nila, yun po yung iniwasan ni Pablo at Bernabe. Hindi sila natakot. Matapang sila. Tingnan niyo po yung ginawa nila sa susunod. Sa pangatlo, yung kapangyarihan. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. So makikita natin dito, pumunta sila sa sumunod na bayan lang. No? Natakot ba sila? Hindi sila natakot. Tuloy-tuloy yung kanilang pagpapayag ng salita ng Diyos. 20 miles lang po yung layo. No? Halos kapit-bahay na lang po yun noong time na yun. Hindi sila natakot, tuloy-tuloy na pinahayag nila yung salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na hayagan. Alam nila, babatuhin na sila, baka umabot 20 miles lang eh. Di ba? Pero hindi sila natakot. Hindi sila natakot. At makikita rin natin dito sa pangatlong points, kung ano yung binigay na kapangyarihan sa kanila ng Diyos. Isang lalaking lumpo. Alam natin, pag lumpo, ano po yung klase, ano po yung lumpo? Wala siyang laman. No? Walang laman. Paano po magkakalaman, magkakamuscle kung hindi niya naman nagagalaw dahil lumpo nga. No? So wala talaga siyang laman, buto lang ito. At hindi siya magkakamuscle kasi nga hindi naman na-exercise, hindi nagagalaw, hindi nalalakad. So ito po yung lumpo. Kaya sabi sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, makikita po natin dito na ito po yung nangyayari hanggang ngayon. Paglaganap ng Christianity. Paglaganap. Maalala po natin, no? Lalo na po dito sa mga may edad na po na sa atin, no? Lalo po kay nanay, no? 80 years old, 85 years old. Maalala po natin dati, kung gaano lang po kaunti yung mga Christian church sa Pilipinas. No? Maalala po natin yung dati. So ito po, katuparan sa sinabi ng Diyos na hanggang sa dulo ng daigdig. Tuloy-tuloy yung paglaganap ng Christianity. Kung bakit pagdating dito sa dito sa tapat sa may Pasay Central, meron pa rin doon na simbahan ng Kristiyano, meron doon, meron dito. So tuloy-tuloy po yan. Walang makakapigil. Walang makakapigil. Kahit anong gawin ng dyablo, walang makakapigil po dyan. Tuloy-tuloy po yan na paglaganap. So nasa atin na lang po. Nasa atin na lang yun. Nasa atin na lang kung tayo ba ay susunod na ngayon o next time na lang. Kasi wala rin po tayong magagawa. Tuloy-tuloy, walang makakapigil sa kagustuhan ng Diyos na mangyari ito. No? At yun nga ang sinabi niya, hanggang sa dulo ng daigdig. Walang excuse. Nangyayari na po ito eh. Dito po sa ating cellphone, pag tumingin ka, makikita mo may nag-preach na. Di ba? Hindi po katulad dati, wala namang ganyan eh, walang cellphone eh. So nangyayari na po ito. Nangyayari na to at malamang sa malamang umaabot na talaga hanggang dulo ng daigdig. Wala na po tayong excuse. Kaya sabi nga sa 9, siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya,
siya'y mapapagaling. Tinitigan niya ang lumpo. So, makita po natin dito, yun din pong kaloob ng Diyos kay Pablo, no? Na malamang po kasi, itong lumpo, hindi pa po sila dumadating sa Listra. Hindi pa sila dumadating sa Listra. Alam natin malapit na po yung Iconio. Malapit na rin po yung Antioch. Malamang sa malamang nakikita na at naririnig na rin ng lumpo ito sila, no? Itong mga apostol. So, ano kaya yung nakita ni Pablo dito, no? Wala po dito, no? Wala dito, pero naiisip ko lang po, ano kaya yung nakikita ni Pablo at Bernabe dito? Kasi nakita nila may pananampalataya eh. So, malamang sa malamang nakita nila yung, alam niyo po yung galak, no? Yung tuwang-tuwa siya kasi nakita niya yung mga nakikwento, naririnig niya dati na si Pablo at Bernabe, yung mga apostol, naririnig niya lang yun eh. So ito nakita niya na. Kaya nakita po ni Pablo at Bernabe na merong pananampalataya yung lumpo. Merong pananampalataya. Meron siyang pananampalataya na gumaling siya. No? Kaya mapapagaling at tinitigan niya ang lumpo. So nakita niyo po yun, no? Yung kaloob po ng Diyos kay Pablo. Tinitigan niya yung lumpo. Ano kayang pakiramdam ng lumpo doon? Siguro sabi ng lumpo, no? Sa isip-isip lang po, wala sa ano, ha? Wala po sa Bible, ha? Siguro sa isip-isip niya lang, alam niya? Alam niya? Alam niya may pananampalataya ako? Alam niya gusto kong gumaling? Di ba? Yun po yun eh. Nung nakita niya siguro yung lumpo, alam niya? Alam ni Pablo? Ba't ganun? Di ba? So, anong ginawa ni Pablo? At malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid! No? Nagising tuloy. Sorry po. No? Tumayo ka ng tuwid. At ano pong ginawa ng lumpo? Ano pong ginawa ng lumpo? Ha? Lumukso! No? Tuwan-tuwa po ito. Na malamang matagal yan ang hinahantay ito. Ito na yung pananampalataya ko. Ito na yung gusto kong mangyari dati na. No? Ito yung gusto na. Ito talaga. Pangarap ko to. Matagal na akong hindi nakakalakad. Simula nang sinilang ako. No? Alam niyo po, naisip ko dito, medyo nakakatuwa lang, no? Yung Flappy Bird. Alam niyo po yung larong Flappy Bird, no? Pipindot-pindutin niyang siyang ganun, tatalon siya ng ganun, tatalon-talon. Naisip ko lang dito, hindi lang yung lukso niyang ganun eh. Habang lumalakad siya, gumaganon-ganon pa siya, no? So, dito po makita natin na gaano yung kapangyarihan ng Panginoon na hindi natin maintindihan. From nothing to something, walang muscle, walang laman, nagkaroon ng laman, biglang lumukso. Walang interval, walang seconds, tumalon na lang bigla. No? Yun. Yun po ang kapangyarihan ng Panginoon na dinidelay po natin dahil sa hindi natin pagsunod sa Kanya. No? Kaya, sin po, alam natin to, sin o yung sa gospel, anong sabi doon? God created us to be with Him, o our sins separate us to Him. Sins cannot be removed by good works. P, payment for sins, Jesus died and rose again. Lakasan nyo ng konti. Ano na tayo? P, E, everyone who trusts in Jesus. L, life with Jesus start now and last forever. No? Ito po yun. No? At alam natin, purihin ng Panginoon, at alam natin po, yung sin na naglalayo sa atin sa Panginoon. Yung pagkakasala po natin. Natry nyo na po ba to? Nagawa mo na, at alam mo yung medyo napaiyak ka na, Panginoon, patawarin niyo po. Hindi ko po talaga gusto yung ginawa ko kanina. No? Natry nyo na po yun. No? At pag doon po, dumadating na tayo sa point na yun, malapit na po yun. Malapit na po yun. Maipapanalo na natin to. Mapapanalo na natin. Pag nandun na po tayo, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa.
Dahil sasabihin po sa'yo ng demonyo, ay hindi, napakasama mo, Kristiyano ka, binautismo ka na, ganyan ka pa. Sasabihin sa'yo ng diablo yun. Pero wag po kayong maniniwala. Wag po kayong maniniwala. Step by step, magagawa niyo po yun. Malalagpasan niyo po yun. No? Malalagpasan po natin yung sin na yun. No? At kaya, kung bakit hindi tayo binibigyan ng Diyos na tuloy-tuloy na pagpapala, simula ng isilang tayo, alam niya po kasi na tayo yung magiging proud. No? Magiging proud. Magiging mayabang. No? Kung bibigyan niya tayo, sino nga yung kahapon? Si Christian. Kung bibigyan ng 500,000, binigyan ng 500,000. Thank you po, Lord. 500,000. Pila. Sinong gusto? Tagi 1,000, nagbigay. Natira. 100,000. Kuryente, tubig, upa ng bahay. Kulang na to. Yun. Dahil sa kayabangan po natin, meron pa palang utang na 500,000. Para doon pala yun. No? Yun po yun. Na hindi ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi po tayo handa. No? At sayang po, sayang na sana nagsisimula na yung pong sinasabi nating siksik, umaapaw. No? Sayang po. At ito po yung kailangan natin. Humility, pagpapakumbaba. Ang sabi niya, kung ikaw ay nagpapakumbaba, kung ikaw ay nagmamakataas, ikaw ay ibabagsak, hindi po ibababa. Ibabagsak. No? At yun po ang kailangan nating malaman at tayo po ay manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. At Panginoon, patuloy po kami ay naniniwala po. Alam po namin, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na kayo po ay gumagawa po sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, naway Panginoon, hindi lang po namin ito mabaon o matanim sa puso. Kayo po yung magtanim sa puso at isipan namin nito. Nang sa gayong Panginoon, magamit po namin to sa pang-araw-araw po na buhay po namin. At gayon din po, Panginoon, magkaroon po kami yung lakas po ng loob, yung katapangan po, na katulad po ng kay Paul at Bernabe na ibinigay nyo, na para po ipahayag po yung salita nyo. Ama, patuloy po, samahan nyo po kami sa araw po nito. Kayo po yung manguna, ito pasama at dalangin ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede po upo. So, ready na tayo mag-communion? Yanda natin ang mga puso natin sa pag-celebrate ng communion. Hindi ito basta ritual lang. So, ito ay isang utos ng Diyos na parati nating alalahanin kung paano niya binayaran ang kasalanan natin. At ito, mga simbolo lang to na kung ano yung ginawa niya. So, meron din siyang paalala bago tayo mag-communion. Maayos ba yung puso natin?
na kung merong kasalanan dyan na hindi na ipahayag, this is the time. Bago mag-communion po, ito yung sabi ng Diyos, ikumpisal natin sa Kanya yan para yan ay patawarin niya. Kasi meron siyang warning pag nag-communion tayo na meron tayong, yung sinabi kanina, yung kasalanan, ito yung nagiging hadlang. Meron po siyang parusa, hindi lang parusa, sabi ng Bible, ay sumpa na nakaramdaman. Ang sabi niya, yung iba nagkasakit na. So hindi po biro yung communion. Kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, ngayon pa lang pwede mong idesisyon para makasama ka sa communion. Hindi siya pwedeng gawin na hindi maayos po yung puso kasi may warning ang Panginoon. So ihanda natin ang sarili natin kung may kasalanang hindi na ikumpisal. Ikumpisal muna bago po tayo mag-communion. Kung wala ka pang relationship kay Jesus, this is the time. Hindi mo kailangan malaman lahat. Pero yung sinabi lang ni Jesus, Pilipino ka, Pilipino tayo, bata pa tayo, naririnig na natin eh. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit, sa bahay ng aking Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kahit po yun lang, maintindihan natin. At kapakumbabaan, ito yung lesson natin na next week, na Panginoon, di ko po kaya bayaran yung kasalanan ko. Hindi ko nga po kayang hindi magkasala sa isang araw. Kaya tulungan mo po ako. Kung may nakikita ka pong nagawa ko na hindi mo gusto o nagkasala ako sa iyo, sinasadya ko man po ito o hindi. Ngayon mismo po, hinihingi ko ng tawad para masettle na yung relationship natin sa Kanya. At ito yung pagsunod natin sa communion. Punong-puno. Magaling yung teacher.
Lahat po nabigyan ng tinapay o biskwit. Ay, tigisa lang ha. Sino? Ah. Oh. Naintindihan mo? Oo. Ano? Wawarningan ko kayo next week, hindi na kayo pwede pag hindi nyo siseryosohin ha. So, pwede nyo pong itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede po ang pakitaas yung cup. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil sa dugo mo, nahugasan po ng lahat ng kasalanan ko at lahat ng karumihan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita para sunduin mo po ako, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So, salamat din sa Diyos sa pagkakataong may balik natin sa Kanya ang portion ng mga pagpapala niya sa atin sa pamamagitan ng mga tithes and offering. Sabi niya sa Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You
calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Pwede po muna i-welcome natin yung mga first-timers natin. Hala. Halika dito. Halika.